Lahat naman tayo makasalanan, sino bang matuwid? Ang sabi nga ng Bible, wala ni isa sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ganun pa man, dahil tayo ay mahal na mahal niya, itinuring niya tayong matuwid at malinis sa kanyang paningin. Kaya naman, lubos tayong magpasalamat dahil isa tayo sa napili upang mangaral at ipahayag ang mabuting balita sa sanlibutan. 2,000 taon na ang nakakaraan nung tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus sa lahat ng uri ng kasalanan at ng kasamaan. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagpako sa krus, ikaw at ako ay naligtas. Purihin natin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bagamat siya ay Diyos, siya ay bumaba dito sa lupa upang ikaw at ako ay di na mahatulan ng walang hanggang kamatayan. Sa panahong ikaw ay dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay, sa mga panahong hindi mo maunawaan ang nangyayari sa mga sitwasyon, problema, suliranin, tandaan mo kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos at alam na alam niya ang kalagayan mo. Hindi siya papayag na hindi ka niya tutulungan upang maibangon kang muli. Kaya kapatid, manampalataya ka sa Kanya ng buong puso, ng buong isip, buong lakas at nang sa ganon, malayang makapasok ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, wala na tayong hinihintay pa. Ito na ang tamang panahon, ang tamang pagkakataon upang ipagdiinan, panindigan ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Yaman lang din na tayo ay nakakilala at naengkwentro ng ating Panginoong Hesus. Mararapat lamang na ibahagi natin to sa iba upang maranasan nila kung gaano kabuti, kadakila at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pangako naman ng Diyos na habang sinusunod mo ang kanyang salita ay gagabayan ka niya, babantayan, iingatan, hindi ka niya iiwan ni pababayaan magpakailanman. Mark 16:15, the Bible says, He said to them, Go into all world and preach the gospel to all creation. Hanggat may natitira pa tayong panahon, ipangaral natin ng buong puso at pagmamahal ang salita ng ating Panginoong Hesus. Dahil naniniwala ako na hindi tayo ang magbabago sa kanilang buhay, bagkus sapat na ang isang salita ng Diyos para mabago ang buhay ng bawat tao. Yes, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. At ang salita niya lang ang mananatili magpakailanman. Amen.